sumama ka na dito. Oo nga po. Okay na po. Okay na po. Wag ka lang. Okay na po. Magandang anong po niya? Isang muling magandang umaga po sa buong sandaigdigan at lalong-lalo na sa mahal na bansang Pilipinas. Muli po akong nagbalik at dumalaw sa Facebook. Kailangan po ito'y malaman ng buong mga taong mamamayan. Ang aking pong pagbabalita ngayon ito, tunay naman po sa Gitchara. Ang aking po mga ginagamit ngayon ay talagang very special po. Ang labis na coconut oil. Ngayon, sa kabila po ng lahat ng aking pagsasalita sa araw na ito, nananawagan po ako sa inyo na huwag niyo pong pawawalan ng langis sa inyong bahay. Magnangis po kayo ng dalawa po at ito po ay gamot. Sa na-discover ko po ito ay pambihira. Hindi po kaya ninyong husgahan dahil ang langis po ay nakakagaling. Kasi po, meron po akong pinainom sa ibang bansa. Anim na beses na inom po ng langis na dilulugo na umiiyak sa akin gabi-gabi at tumatawag dito. Natulungan ko po. Alam niyo po kagabi, galak na galak po ako. Na ang sabi po sa akin sa aking number ng Facebook magaling na daw po siya at hindi na siya dinudugo. Hindi po ba napakaganda at napakagaling? Palakpa kayo. Ngayon, hindi lamang po yan. Yung po mga nandadayuhan ng aking tinatarget sa ibang bansa. Yung po sukdulan ng uric acid. Yung mga hindi mga madumi. Sobra po ang mga kinakain, hindi naman po napapalabas ng bakterya. Eto po, labis muli ang nais ko na sabihin sa inyo. Paano ang inom, mga minamahal kong nanonood? 5, kaya sa katawan. 6, 7, kapag naman idadialysis. Sumisigaw ako ngayon sa buong kapuluan. Uminom kayo ng 7 kutsara, 3 umaga. Walang laman dyan. Alas 5, iinom, alas 6, kakain. Tapos, i-follow up ng tubig. Every 30 minutes, 1 baso. Kung kaya hanggang mga 7. Alam nyo ba, alam mo na alas 2, dudumi na po kayo. Manlalamig na kayo. Huwag nyo po sisisihin ng langis. Dahil ito po, nagbibigay ng kagalingan sa mga tao. Kaya ngayong umaga po, kung kayo nakikinig, ang naliligtasan po nito, colon, prostate, sugar, diabetes, yung nagkakaroon ng sa dugo. Kapag po nalinis nito, ang loob ng dugo nyo, mamumulan na kayo at mawawala ang process. Sa kabila po ng aking mga sinasabi sa inyo, teka po, ginagano na po ako. Isang muling magandang umaga ang aking pagbabalik sa inyo mga mamamayang Pilipino. Kayo ay gumising, naririto na ang mga anak ang panangga sa mga karamdaman. Kaya kung kayo man ay naririto, kailangan kayo ay gumising. Hindi pala sa tiyang sangkap. Mga senior citizen, kumuha kayo ng 3 patak, lagay niyo sa bulak, ilagay niyo sa tenga niya 3 patak, tapos iganon nyo. Tapos patakan niyo ni kabila para hindi naninigas ang ugat sa loob. Na para yung tutuli lumambot, hindi karugkog na karugkog doon. Kasi pag yan ay nagtampo na, hala na, mabibili na kayo. Ang bili at bulag iisa. Kaya, ang dami natin sasabihin sa ating mahal na Panginoon ay laging araw-araw, maghapon, kahit kayo may kausap ng tao, nakaparte ang sa Panginoon. Hindi po ako nagdudunong-dunungan. Ito po yung pinasabi lamang sa akin. Kaya kung sakali man po na nakikinig kayong lahat tayo, o kagaya ng ating mga Facebook, madalas ay nagkakaroon ng trouble. Lahat ng tao niya-nervyos. Alam niyo po ba ang masasabi ko sa inyo? Huwag niyo pong pahingan. Diyos ko, tulungan mo ako sa aking Facebook. Huwag mo pong bayaan na ma-block. Huwag mo pong bayaan na ma-bahak. Bahak! Naroon ang buhay niyo. Ngayon, eto, napakarami ko pong milagro nakita nitong 4 na araw na sunod-sunod. Alam niyo po ba na ipayo ko? Ilagay niyo yung cellphone niyo sa harap ng altar at matulog kayo at magdasal kayo. Ibigay niyo tiwala. Aba, lahat po na rin medyohan. Kawa ni Diyos. Pero,
ingatan din yun. Ayusin din yun ang ayusin nyo para hindi kayo bubuhat. Dahil may nagpunta po dito sa akin, isang mayaman po na taga-Panginay. Wala ang listahan, wala yung nadukot daw sa sasakyan. Naku, para pong, hilong talilong, para pong naputol na ang buong mundo. Wala na po siya natandaan, wala na. Kaya ang tangi ko masasabi sa inyo, yung mahalaga ninyong mga kailangan, targetin ninyo, ipaprint ninyo yung mga number ng mga kaibigan nyo. Kasi yung kayamanan, ipagalibawan po, may kaibigan kayo sa Amerika, sa Saudi, sa Ganila, itago nyo po yan, itanong nyo sa akin kung bakit. Kapag kayo na kailangan, matatawagan nyo yun. Huwag kayo masyado sa isa lang. Itago nyo, i-print nyo, mahalin nyo. Kung may nagbigay sa inyo ng number, kumuha kayo ng isang box, hulog nyo ng hulog doon. Kasi yung number na yan ay kayamanan. Palakpakan nyo yan. Lalo na yung mga espesyalista doktor sa lahat ng bagay. Number 1 po yan, mga kakontak ninyo. Kasi po, hindi po sa lahat ng oras ay ang inyong puro normal. Sandali lang pong iglap lang po. Pag po nangalisag yung sakit ninyo na uric acid, tumalag po hanggang ulo. Ala na po kayo, nakakalimutan nyo na pa lahat. Absent na po kayo. Lost memory na po kayo. Kasi po, kaya po nasabi kaninang umaga po, hindi ko po kaya ipaliwanag ang naganap sa akin. Nang ako po magising, alas 3 po ng umaga. Nagpunta po ako sa toilet namin. Nando ako'y dudumi, ako'y humihinga, hindi ko mawarian. Tapos, ako po ay meron kasama sa bahay. Ang ginawa ko, tinawag ako takalaya. Kaya ako naghihilik na doon sa loob. Then, meron pong 2 oras. Yun po pala, ipagtatapat ko rin po sa inyo, mga nagpupunta rito, nagtutulungan ko, tinuturuan ko maglabatiba. Kapag po pumupunta dito, may sakit, di kayo nalulungkot, nararamdaman ko po sakit. Nababasakit po yun. Tumatalag po sa akin yan. Kaya po kung sakali man na ako, ibinigay ko na sa inyo ang aking katawan. Ibinigay ko na po sa inyo lahat. Kaya ako po talagang labis-labis na nasisiyan. Kasi yung dami na naturuan ko sa labatiba, yung po sigaw ako na sigaw dito na huwag niyo masyadong ibuli dahil yung sarili sa bato. Kasi po pag yan po inadialysis na, ala na. Emergency dialysis. Fistula dialysis. Hanggang lifetime na yan. Kaya kung kayo ay nakikinig, hindi makasasama ang sinabi ko sa inyo. Huwag kayong iinom na sobra. Pinakaplanto hanggang 5-6 lang. Hindi baling magpaulit-ulit. Hindi makasasama. At ito pa po ang pinakamaganda. Kapag po kayo nakatikim ng langit na sa paggagamot ko, alagang katawan na yun po, 15-30, 2 beses isang buwan, 5-5. Kaya, ang masasabi ko sa araw nito at pagkakataon to, yung mga nakasalamuha ko dito sa loob, matuto na kayong maglabatiba. Ang hindi ko lang po sakop, yung hindi ko natuturuan, dahil hindi alam po saan isasaksak, kaliwa o kanan. Pero pag po kayo ay nakapaglabatiba na dito sa akin, pwede na yung mga sarili nyo. Huwag nyo nang iasa sa iba. Manindigan po kayo, mga minamahal kong mga kapatid. Kasi po, ako po, nabigyan ng milagro ng mahal na Panginoon 1985 until now. Pero ngayon po, sa aking nalaman, kapag po kayo ay sumunod sa batas ng hiwaga ng Panginoon, yan pong labatiba ay napakahusay po sa sakit sa bato. Ang labatiba po, i-broadcast ko po ngayon, ang labatiba po, 6 na beses isang taon, pwede 5, pwede 4. Kaya kung kayo magkaroon ng kaso, sumasakitan dyan, ay gagawin nyo lang po yun. Kaya lang, ang tagi ko masasabi sa inyo, kapag kayo ay nalilipasan ng gutom, hindi po nakuha sa labatiba kasi nagasgat. Kaya kung kayo ay magkakaroon ng depresya sa nararamdaman nyo, nasusuka, agad ay pupunta na kayo sa doktor. Kasi iba yung nakakasimsim ng gamot ang biyan ng tao. Hindi natin dapat paduguin yon. Hindi natin dapat na palipasin pa ng sanligo. Bilisan po natin. At kayong mga new generation, kinakailangan na huwag pagkagising ninyo, maliligo na agad kayo. Maglagay kayo ng 3 lagok na mainit na tubig kat yan. Hindi tama yung napakalamig. At yan bukas makalawa magkakaroon kayo ng sakit. Nananawagan din po ako sa mga nasa bangketa na nagtitinda ng mga Pilipino itong banana pyo. Yung lahat po. Huwag po kayo agad-agad pa kayo umuwi ay napupunas. Kahapon po may na-encounter ako dito, nagkakapitangan.
alam niyo po, magpiprito po sila ng tinitinda, tusok-tusok, tapos po magpupunas. Ano po nangyari? Nabulag. Ang pagkasabi ko po doon, yung ugat na pasma. Kaya ngayon, ang sasabi ko sa inyo, kinakailangan lahat ay pag-iingatan, lalo-lalo na ang cellphone. Mga cellphone. Nauubos po ang lente na inyong mga mata. O kagaya ngayon, ako po senior citizen na. Ako na po ang magkukwento sa inyo. Eto na po ako, 84 na ako. Pero sa totoo lang po, matagal na pong operahan ng aking katarata dahil may history po ito, 24 anos pa lang ako. Pero ano po ginagawa ko, pinagdarasal ko po, ayoko pong maoperahan. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kapag po ang mata na ganyan, ito po mata natin, pag naputol na dito, ihiwain, iyan po delivery na. Alas swerte ang lumilinaw ang mata. Pero marami po akong na-encounter dito. Magbibilang ng 1 taon, hindi na nakakita. Bumilang na 4 na taon. At meron naman talagang mahusay. Sabi kayo po. Kaya isang liwanag ng hiwaga ng Panginoon ang aking sinabi sa araw at oras na ito, na ito pong dumating sa akin na ngayong umaga ay isang pagdalaw sa inyo. Kaya ang banggit ko sa inyo ganito, kayo'y binilangan ko, ako'y pakinggan nyo. Kayo'y inurasan ko para kausapin ko kayo. Kaya magsihanda na kayo, o mga anak ko, ayusin ninyo ang hirap na buhay. Para makasama nyo ako sa daan ng daigdig para siya. Palakpakan mo yan. Ayun, wag po tayong matatakot sa lahat. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi po, ang lahat na ito, kapag po tayo nabibigyan ng problema, wala po tayong daratingan. Lahat! Palakpakan kayo po. Kaya ngayon, ang aking pagtuturo sa inyo, hindi po isang pagdudunong-dunungan. Ito po, sisigaw ako. Ama, naririto po ako sa St. Joseph Chapel. Pwede po bang magparamdam ka sa akin para po masabi ko ang lahat ng bagay? Ito po sabi sa akin. Kung kayo man ay narito at kayo'y sinisigawan ko, alisto kayo mga anak. Dahil ako'y nakikipag-ugnayan sa inyo. Hindi nyo makakalimutan ang araw nito. Ako ang pag-asa sa buhay na hiram ninyo. Amen. Amen. Hindi ko kayo papapayagan na malungkot. Nalulungkot din ako mga anak pag kayo ay nasa kalungkutan. Hindi ko kayo pinagbigyan para kayo ay magdala ng daigdig na pagdurusa. Ang nais ko rin aking mga anak, kayo ay lumigaya. Amen. Kaya kayo mga ito, isang napakalaking grasya na ating mahal na Panginoon. At ako po'y naririto. Humihingi ako ng isang magandang pagkakataon na yung pong mga nagkapera na mga pabaya. Sana po'y gumising na kayo. Kasi marami po akong na-encounter dito. Isipin niyo po, kulang na 4 na pagtaan ako ng gagamot. Mag-aalahas, mga mayayaman. Alam mo po, nagtataka ako. Yumaman, mga nasipang hirap. Tanong niyo sa akin kung bakit naghirap. Hindi po nila inayos ang pagdadala ng kanilang pera. Palakpakan niyo. Kaya ngayon, ang masasabi ko sa inyo, kung ano lang ang kaya ninyo. At sabayan nyo ng dasal. At pag-iingat ng katawan ninyo. Yan. At linisin ninyo ang daan ninyo. Ngayon, kung kayo nabawian, pagdahan-dahan muli kayo at muli kayo makababangon. Amen. Kaya isa po din magandang patalaw ng bagay pa rin ng Bulacan na aking mga anak, nakangiti ako ngayon. Sasalubungin ko na kayo. Ang ibig ko sabihin, hindi ko kayo bibiguin. Amen. Ano na po? Tapos na po ang aking ano, ano na po ang kanta ko. Totoo po, hindi pa po ako naliligo. Ito po ang kanta ko, hindi ko po alam kung ano. Diyos ko po, Diyos ko po. Ngayon, ako'y narinig niyo sa bitag ng pagmamahal. Kayo'y aking orasan at ito'y dapat malaman. Kung kayo ay mayroong karamdaman, dasal sangguni sa ilangan, hindi ninyo malilimutan sa mga kapatiran. Ang Diyos
iyon din po ang dasal namin. Amen. Kaya po, ang dasal ko po ganito. Ama namin nasa langit, kami po'y naririto. Muli po kaming humihingi ng awa at tulong. Huwag niyo po kaming pagsasawaan. Ituro niyo po ang landas ng matahimik na daan. Huwag mo po kami pababayaang maligwa. At tunay po na nais po namin na ang aming mga pinag-aaral na mga anak, mga apo, ay makarating sila sa tugatog ng tagumpay. Dahil kami po'y naririto na kaya po kami nabubuhay dahil po sa aming mga alagang mga apo, mga anak, at nais po namin maiwan sila ng maganda. At ako naman po may panalangin sa aking sarili. Ito po, malat pa rin ng Bulacan. Ama, ipinagbibilin ko na po sa inyo ang aming lahat ng hiram na buhay. Kayo na po ang bahalang magpagalaw sa amin. At ngayon sa araw at oras dito, buksan mo na po kami ng pintuan. Ang aming pong pintuan tungkol po sa pag-aayos ng aming buhay, ikabubuhay at lahat ng bagay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Alam po namin paminsan-minsan nagkakamali din po kami. Kaya, Inang Birhen, mahal na Jesus, lahat ng banal sa itaas, at ganun din po kay Pope John Paul II na kinalistan ko dahil ako po'y naimbita nila. Ang kami po'y nagsasangguni sa inyo na magkakaroon na po kami na matahimik na buhay na araw-araw po ay iisipin namin na kayo po ang aming dadaingan. Tumatayo po kami at bumabati kami ng maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Na heto na po ang kandila na aking kandila ng buhay na premyo ko po sa Panginoon. Ano pangalan mo? Hulita po. Isang magandang pagpapala, Hulita, ang aking sinabi sa iyo. Ipagpatuloy mo lahat ang magandang kalooban mo. Hindi ka aking anak madidihado. Ang langit ang sabihin sa iyo, eto na nakadakilaan na hindi ka mabibigo. Ikaw po, ano pangalan mo? Romana. Isang magandang pabalita, Romana. Kinakailangan aking anak na ikay manindigan sa kadahilanan madalas aking anak may manhid ang iyong katawan. Kaya binabati kita, laban at Diyos ang titindig. O ikaw, ano pangalan mo? Marciano. Marciano. Naku, Marciano, nagkakaroon na ng semi-prostate ang iyong karaingan. Kaya kung sakali man na naririto ka na, Diyos ang patnubay. Kaya pinaliwanag ko na maganda sa iyo. At ikaw naman ay bumraso sa karapat-dapat mong gampanan bilang as mamamayang Pilipino. Sige. Angel, ito ang bilang mo. Halika yan. Dali, habol mo. Doon kayo. Diyos ko po. Mahal na Panginoon. So ito sinabi sa iyo sa harap ng altar, March 8, 2 mata. Ako anak ay tumindig at ito'y pinagmasdan. Kung ano lamang ang karapat dapat, ito'y sahurin mong mainam. Walang iniwan sa salaan ang gagawin mo sa kabuhayan. Ang matira ay matibay. Ito pagyamaning mainam. Kung sakali man aking anak na binigkas ko sa iyo, hindi ka naman bigo aking anak dahil malakas pa ang katawan mo. Kung ano lamang ang iaabot ko sa iyo at matitira dito, balanse sa utang, balanse sa kabuhayan, balanse ang buhay. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Liwanag, na Espiritu Santo. Amen. Hindi ako wala ka na sa ano ba ano? Oteria. Sa kanila ako mapasahin. Eto. Ano ba pinag Oteria po. kung ano man ang kalungkutan, bigaya ang bibigay. Amen. Ikaw ang mga ano? Susan. Bina iyo, Peya. Opo. Ito. Upo kayo. Binabati kita sa mariin mong paninindigan. Ayos ang mga ginagawa mo. At ang dami kong masasabi. Ang pagpapala ang gagawin mo sa nakikitang kabuhayan mo sa kadahilanan aking anak. Ang kayamanan ay nakaparaan ng ganyan. Yan. Ngayon, pag naayayos niya ha. Merong umaapaw. Sabi kayo, kapag umaapaw lang, matutunan disiplinahan ng pupuntahan. Hindi mauubos. Hindi matutuyo ang mga. Sige po, tayo. Maraming po salamat. Ano sasabihin mo sa niya? Amen. Pasalita ka sa tao. Amen. Maraming salamat sa mensahe ng Mother pa rin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa araw na ito na
piling namin si Mother pa rin at binigyan kami ng mga salitang uubo sa aming Ako, salamat. Marami pong salamat sa umagang ito. Nakarating po kami dito kay Mother Paring mula po sa Batangas. Nag-follow po kami sa kanyang Facebook. Facebook lang po ang aming tinignan. Pinalo na po namin siya. Marami pong salamat. Sige po, sa lahat ng mahal. Bye.